Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong at ito po yun. Sir, kapag po ba after ng kidney transplant, need mo ba talaga na solo ka lang sa kwarto? At naka-aircon dapat? Hindi naman po kailangan na naka-aircon. Kasi hindi naman po lahat may aircon yung kwarto. And kung ako po ang tatanungin nyo, since ako naman din ang tinatanong nyo, ito po yung sagot ko. Pero uulitin ko, depende pa rin po sa sitwasyon ng isang kidney transplant. Pero kung katulad ko kayo na may access, nasa inyo na rin po kung susundin nyo po ako. Pero may mga iba-iba naman tayong option. At ito, baka na naman sabihin ng iba, napakahaba ng intro ko. Ang masasagot ko po dito kung kailangan po na solo kwarto, yes po. Kailangan po kasi nasa solong kwarto kayo since ang word na isolation kailangan po nasa iisang room lang kayo na kung saan wala kayong katabi, wala kayong kasama sa kwarto at the same time yung kwarto nyo dapat malinis. Wala kayong kasamang hayop. Kung may mga alaga kayong hayop like pusa or aso, mas mabuti na hindi nyo katabi sa loob ng kwarto nyo. Ngayon, kung hindi maiiwasan naman na may bibisita sa inyo, mas maganda wag na siguro, no? I mean, yung mga kamag-anak nyo, like mga nanay, tatay, kapatid, kung may iaabot sa inyong pagkain, mas mabuti na lang, mas mabuti na naka-face mask kayo pag nasa kwarto kayo. Ako kasi ang ginawa ko, nasa kwarto lang ako, naka-face mask, hinahatiran lang ako ng pagkain, and hindi po ako nakikipagkwentuhan or wala pong pumapasok sa kwarto ko para mag-stay ng matagal. Alam nyo, napaka-OA ko nga yun pero hindi ko alam baka lahat ganito ginagawa. Nasa kwarto lang ako, hatiran lang ako ng pagkain, sa kwarto ako kakain, lalabas lang ako ng kwarto pag maliligo, magsi-CR, yun lang. Hindi ako tatambay sa sofa. Then pag matutulog din, naka-face mask din ako. Mahirap, sobrang hirap. Syempre, naka-face mask, diba? Medyo mahirap din talaga yon. Ngayon, kung makikipagkwentuhan, naka-face mask pa din. Tapos, lalabas lang ako ng bahay sa 3 dahilan lang. Check up, kukuha ng gamot at laboratories. Ayun lang, yung papalabs ako. Bukod doon, hindi na po ako nagpupunta ng mall. Even sa simbahan, hindi na rin po ako nakapunta. Nanonood lang ako ng TV, yung mga live na mga misa-misa, pinapanood ko po yan. Pero kapag lumalabas ako ng bahay, naka-double mask po ako noon. Minsan nga, ginagawa ko triple mask pa. 2 surgical mask, then isang cloth na face mask. Kung magtataka kayo kung bakit ko ginagawa yon na nasa loob lang ako ng bahay, kasi mababa po ang immune system natin. Dahil mga kidney transplant po tayo, may iniinom po tayo na nakakababa ng immune system tulad ng prednisone. So, iniiwasan natin na makapitan tayo or mahawaan tayo ng sakit ng member of the family natin. Like, mahawaan tayo ng ubo, lagnat, sipon. Ayun kasi iniiwasan talaga. And meron din naman din after 3 months, after 6 months na nakapagtrabaho. Pero ako, ginawa ko after 1 year bago po ako nakapagtrabaho. Sasabihin nila OA na akong OA, pero okay lang yon. Kasi hindi naman nila alam yung pinagdaanan natin kung gaano kahirap, kung gaano kasakit, at kung gaano nakakapagod. Kaya mas mabuti na maging OA kaysa naman na bumalik pa tayo sa dati. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. And kung gusto nyong gayahin yung ginawa ko, wala pong problema. Pero at the end of the day, kayo pa rin po masusunod. Depende pa rin po sa sitwasyon. Ngayon, kaya ako sinasabi to, feeling ko makakatulong sa inyo at feeling ko malaking impact to para sa mga nagkikidney transplant na nag-isolate. Ingat po palagi kung nasa naman tayo, kung anong ginagawa natin. Mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.